Sa dami ng mga produksyon na sipaglabasan ngayon, isa ito sa mga produktong hinangaan ko. Kung sa lumang water dispenser may hot and cold, syempre mayroon din to siya at mas pinapaganda pa. Mayroon to siyang maliit na compartment para sa lagayan ng kape o kaya mga baso. Isa ito sa mga latest model ngayon ng Colin. Mayroon din to siyang compartment para sa lagayan ng galon. Sa pag-assemble ng PC board or sa display board, mayroon naman to siyang guide Yan, may nakalagay na hot. Just in case na nawala yung kanyang guide, dito pwede mo to siya buksan. Dito sa bandang kaliwa, ito yung hot. Sa bandang kanan, cold. Sa pag-connect ng wire, ayan may naman siya, may guide. So hindi ka rin malito. Mayroon naman to siyang isa lang. After natin makabit yung mga wirings niya, pati yung hose, salpak mo lang yan dyan. Tapos sabay screw dito. Dalawang screwhan lang yan para mag-fix. At syempre, kung matapos mo na ma-fix doon sa taas, isunod naman natin yung galon. Ito naman yung pang-sanction niya. Yung hose, pasak mo lang yan siya, tapos idiin para ma-fix. Yun na yun. Although may iba na tayong mga brand na kagaya rin dito, nakatago yung galon sa loob. So, i-demo pa rin natin ito para naka-on na pala. Ito yung pinaka-on niya off muna natin, on. Yan. Para may idea kayo. Tapos nagbi-blink na yan. Ayan. Dito na tayo sa harapan. Kailangan na natin tong i-on. Ayan. Lapitan natin para makita niyo. Pag nag-on tayo, double press lang yan. Ayan. Ayan. Automatic. Nakalagay dyan E1. Ibig sabihin, hindi pa nakalagay yung electric kettle natin dyan. So, kukuhanin natin yung electric kettle. So, ito yung electric kettle natin. Ayan, nakalagay pa dyan E1. So, ilagay natin yung electric kettle natin dyan. Ayan. Automatic, nagkakaroon siya ng display nga 32 minutes. Wala ka nang dapat ditong iset kasi yung mga number na yan, nakasit na talaga yan sa kanya. Itong kettle natin, ginagamit lang to sa pag-init ng tubig para sa pagkape. Tapos, lang natin itong i-pour. Ayan, pour water. Double press pa rin. Ayan. Nagkakaroon siya ng segundo. Segundo lang to siya. Ayan. Pag tumagas na yan, wala kang dapat ipag-alala dahil yung kanyang settings sa pagtagas ng tubig ay nakabase lang doon sa kanyang kettle. Mapa-heater man o water dispenser, lahat may indication niya na minutes or segundo. So pag natapos na yan siya, automatic nag-o-off. Ayan. Pero yung oras natin, minutes, nababawasan. Kanina 32 yan So 31 na lang kasi gumamit tayo rito sa ating electric kettle So nagbabawas siya. Napuno na yan ng tubig yung electric kettle natin at gusto mo nang magkape or magpainit ng tubig. So pupunta tayo rito sa kanyang heater. One press lang yan, one press. Yan. So nagbi-blink yung natin dito. So yan, naghi-heating na tayo yan. Yan. Hihit na yan. Ayan Kumukulo na Tamang-tama yan sa magkakape. Ang kagandahan nito, maghihit ka lang kung kinakailangan mong magkakape. Ayan, umaangat na yung natin, minutes. So pag heater tayo, aangat yan pataas. So antayin lang natin na mag-click yung electric kettle natin. Pag nag-click yan, ibig sabihin kumukulo na yung natin, tubig. So antayin lang natin na magtapos to. Ayan siya, 70 na. Ayan, angat na siya, 79, 80. Ayan, kumukulo na yung natin. Antayin lang natin na magpitik. Ayan, 100. So kumukulo na yung natin, tubig. Pwede na tayo magkape. Kukunin natin to, siyempre, at ililipat natin sa glass. Ito yung glass niya. Ayan. Pwede dito tsaa o yung malalaking kape. So dito tayo magtitimpla ng kape. Halimbawa nagtimpla ka ng kape diyan, ayan. Or kung gusto mo lang naman ng kape, tatanggalin mo to siya. Ayan, tanggalin. Ito gamit lang to sa mga tsaa, yung kape na malalaki. Ayan, para ma-filter. So dito ka magtimpla ngayon ng kape o kaya tsaa o kahit na ititimpla mo.
if ever na nagtimpla ka ng kape tapos hindi mo to siya naubos, tapos lumamig na yung kape natin, pwede mo siya keep warm natin. Ito. Ayan. Reminder lang tayo, kung sakali yung kape mo nandoon pa sa baso nakalagay, huwag mo siyang initin gamit yung baso dito. Sisira. Yung required lang dapat. Tapos, lagay lang natin dito sa keep warm. Ayan o. One press lang siya para mag-warm yung ano natin, kape. So, dito naman tayo sa water dispenser. Yan. Lapitan natin. Ayan o, water dispenser. Pag wala nang nakalagay dyan, electric kettle o glass, normal lang ito na nakalagay iwan. Kasi wala tayo rito eh. So, ang gagawin natin, water dispenser lang tayo. Hindi siya malamig, hindi rin mainit. So, tubig lang talaga na normal. Normal ika nga. So, kuha tayo ng temporary na lalagyan. Kunwari, baso ito. So, pag tubig lang, double press lang natin to for water. Ayan. Ayan, no? So, mayroon tayong seconds lang yan. Ayan, pababa. Itong setting na to, katamtaman lang to sa mga baso na medyo malalaki-laki. Para hindi naman sumobra. Hindi sumobra yung tubig natin. Ayan, no? Ayan. O, sakto lang siya, puno. So, automatic siya nag-shutdown. Ngayon, kung gusto mo naman na malamig yung lalabas dito sa ating water dispenser, ang gagawin mo siya, long press mo siya ng 3 seconds. Ayan. 3 segundo. Long press gaya nito. Ayan. 1, 2, 3. Ayan. Nagkaroon siya ng indication dito. Ibig sabihin, nagpa-process na yung lamig natin. Tanggalin natin to. Para lagyan natin ng malamig na tubig mamaya. Yung 50 na yan, bababa yan. Bababa. So, wait lang natin na ngailang segundo para testing natin kung malamig na ba. Halimbawa, kung nabasa dito, punasan mo lang siya. Wala namang problema yan. Basta dito, huwag mo lang itong basain. Ito to. Bawal yan basain kasi heater yan eh. Try nga natin kung malamig na. Ilang minuto naman din eh. Hindi pa bumaba eh. So dito, tingnan natin. Ayan o, umilaw pa siya. Try na natin. Double press pa rin. Pour water. Ayan. Malamig na malamig na. So ganun lang yan mga idol. Dapat ganun lang kasimple. Salamat sa panonood. Happy weekend.